sa ating block. Nalinis na yan mga kaduit. Sa base gasket nga pala mga kaduit, hindi na ako naglalagay ng pandikit para maiwasan natin yung pagbara sa bomba ng langis. Ayan. Ang inilalagay na lang natin ay grasa. Binabasa lang natin ng grasa yung ilalim at saka ibabaw ng gasket para mas maganda yung lapat niya once na hinigpitan na natin yung block. Ayan, hahakab siya ng maayos dun sa pagitan ng block at ng ating makina. So sa ganung paraan, medyo lalambot kasi yung ating gasket para humakab or lumapat ng mas maganda. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Sa pag-i-install naman natin ng block mga kaduit, yung piston inuuna na nating ilubog ng konti dun sa ating block para hindi na mabago yung positioning ng ating mga piston rings. Ayan. Para once na pinasok na natin o inilagay na natin yung block sa mga post rod nya, ay isusuot na lang natin yung piston pin. Tapos itutulak na lang natin after na may suot yung piston pin at may lagay yung mga lock. Ayan. So sa ganyang paraan yung piston ring natin ay nasa tamang position lahat para maiwasan yung pagkakasaliwa-saliwa nya. Ayan. At sa paglalagay naman ng piston pin lock o yung circlip natin, ay maglagay kayo ng basahan sa tapat ng sigunyal kasi may mga pagkakataon na tumatalsik yan. So once na tumalsik yan sa loob ng makina ay problema, magbibiyak pa tayo nyan. Ayan. So yan yung mga simpleng tips para dun sa mga baguhan na gustong matutong mag baklas ng makina nila, mag DIY para matuto at the same time ay makatipid na rin sa labor. Ayan. So install lang natin yung piston pin lock para hindi lumabas yung piston once na yung piston pin once na umandar na yung makina natin. Ayan. Ensure din natin mga kaduit na mayroong langis yung ating block once na pinasok natin yung piston para during force start up ay mayroon na siyang lubrication. Maiwasan natin na kumayod yung ating piston sa ating block, lalo na kung steel bore. And then after na mailapat natin yung ating block ay ensure natin na naka-tapped center na tayo, naka-timing na tayo dun sa ating magneto. And then lagyan nyo ng basahan, kalangan nyo ng basahan yung magneto, yung pan, para hindi siya gumalaw. Ayan. And then sa paglalagay naman natin ng head gasket o yung metal head gasket natin, yan yung lagyan natin ng pandikit kasi yan metal yan, mas maganda nyan mayroong pandikit para maiwasan natin na mag-leak agad. Ayan, wag naman sobrang dami. So ano lang, katamtamang dikit lang, magkabilaan po yan para maiwasan natin yung maagang paglilik ng ating engine o ng block natin at saka head sa pagitan. Ayan, at after nating madikitan, ilapat na natin ng ayos. So mayroon niyang groove para dun sa lagayan natin ng
timing chain guide. Ayan, may groove yan, hindi siya pwedeng mabaliktad. And then ensure natin na hindi nakalihis yung timing chain natin bago natin ilagay yung block, para may swak natin ng ayos yung timing chain natin once na naglagay tayo ng ating timing gear. Pag kasi nakalihis dun sa ating timing chain guide ay kapos, sumasabit. Kaya dapat nakasentro siya ng ayos, nakapatong ng ayos dun sa ating timing chain guide. Sa pag-install naman natin ng head, ayan, so i-ensure nyo na nakasuot na yung timing chain dun sa ating gilid para hindi siya lumubog. Minsan kasi pag hindi nyo yan isinuot agad, pumapasok siya dun sa gilid ng block natin at mahirapan pa tayong magbalik. So ganyan lang, alalayan nyo kung malalagyan nyo ng basahan para mayroon siyang lock, para hindi bumalik ay lagyan nyo. Saka natin i-tighten yung mga tornilyo nya. Huwag nyo kalimutan na i-lock din yung dalawang tornilyo dyan sa gilid. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Okay mga kaduit, na set na natin yung ating block at head. Set naman natin yung ating timing gear dito. Timing gear naman tayo. So ito talaga stock na stock pa, meron pa nakalagay. Yan. So nakaganyan siya. Sa pag-install natin mga kaduit ng timing gear, ayan, as you can see, meron pa siyang stock na kasama na kung hindi ako nagkakamali ay compression release yan, para sa compression release. So i-ensure natin na i-timing na natin, i-double check natin yung timing dun sa ating magneto. Ensure nyo na nakatama para once na inilapat o sinyot na natin, pinit na natin yung ating timing gear dun sa ating cams, ay saktong-saktong timing. Ayan. So meron naman timing mark yan, tandaan nyo lang, may timing mark yung ating timing gear, may timing mark din yung ating head, at may timing mark din dun sa ating magneto. Yan, tatlo na yan, dapat lahat yan ay naka-timing para mas madaling maitono yung ating motor. Once kasi nasobra yan, may posibilidad na hindi natin makuha yung tamang tono ng motor. Ayan, may posibilidad din na mag-kiss yung ating piston at saka yung valve natin. Ayan, panoorin nyo lang po yung ginagawa natin. Ito ang isa sa pinakamadaling i-top overhaul, itong Mio Sporty. Ayan, kumpara sa mga di cambio. Ensure natin na lahat ay naka-timing para sure ball ang ating gawa. Tsaka natin higpitan syempre. After natin mailagay yung ating timing gear at may tono natin, ay ibalik na natin yung ating tensioner. Ayan, meron siyang goma sa ibabaw, huwag niyong kalimutang ilagay yun, kasi pag hindi nyo siya na ibalik ng ayos ay tatagas yan. So bago natin ipasok ay pihitin muna natin ng maliit na flat screw
yung tensioner hanggang sa umatras yung kanyang tensioner pin, and then saka natin i-shoot dun sa ating pwesto ng tensioner. Ayan. I-ensure nyo muna na naibaba nyo o nailagay nyo na yung dalawang nut bago nyo bitawan para hindi siya umatras. Ayan. So once na naikabit na natin yung dalawang tornilyo at nahigpitan na natin, ay kusa naman ng bababa yung ating tensioner pin dun sa ating timing guide. Ayan. Higpitan nyo lang, and then huwag nyo kalimutan ibalik yung goma. So mahalaga yung goma na yan. Kung nawala nyo yung goma, pwede nyo lagyan nyo ng pandikit para hindi siya tumagas. Ayan. So as you can see, sinusundot-sundot natin yung timing chain para i-check natin kung humigpit na siya. So yan kasing timing guide natin, timing tensioner natin ay siya yung magdidikta ng tamang tension ng ating timing chain. Okay, so tapos na tayo at ngayon naman ay mag-tune up tayo. Ang set ko pala muna dito mga katuwid, dahil bagong top overhaul natin. Ang ginawa ko dyan ay 6 tapos medyo mahigpit na 8 para largado siya, mas magandang bigay niya habang nasa time ng braking. And then after ng 1 week, saka ko na siya siniset sa 5.7. So ganun yung aking ginagawa once na nag-refresh ako. Kahit sa mga Honda na motor, ganun yung ginagawa ko. 6 sa ibabaw at 8 sa ilalim, or 6 sa intake at 0.08 naman sa exhaust. Ayan, para mas maganda ang play. So mas maluwag habang nasa duration ng break-in. Ayan, parang nag-break-in na rin dahil siyempre bago yung piston ring, medyo mahigpit pa siya. Okay, and then after nating ma-set lahat, ma-tune up, all set na, ay dinodouble check ko rin kung mayroon siyang sabit. Ayan, since stock naman to, kaya sureball na walang sabit, pero double checking pa rin. Iniikot ko siya ng 3 beses para makita natin kung magkikis yung piston at saka yung valve natin. Pero since yun nga na stock lang to, walang problema to, plug and play lang siya. Hindi naman tayo nagpalit ng block na bago. Minsan kasi may mga block na bago na maiksi, so kinakailangan nating maglagay ng kahit maliit na valve packet para hindi siya magkis. And then ayan na nga yung ating breather cover. Ayan, so nagpalit tayo ng o-ring dyan dahil last time na chinik nga natin yan ay parang mayroon na siyang leak, so kaya pinalitan na rin natin yan. So mahalaga na palitan nyo na rin yan kung once na nag-refresh kayo, para iwas aberya, kasi mahirap tanggalin yan pag naka-mount na lahat ng mga cover. So kailangan nyo pang baklasin yung mga plastic na cover ng engine para mapalitan nyo yung o-ring yan. Kaya mas maganda yan, palitan nyo na rin, sabay nyo na rin. Mura lang naman yan, nasa 100 plus pesos lang yan, o-ring na yan. So okay na, all set na tayo. At ibabalik naman natin yung mga cover, yung side, yung ating karburador, para makapag-assembly na tayo sa ating chassis. Okay, so yun nga palang head ay nilalagyan ko rin muna ng paunang kaunting langis para once na nag first start up tayo ay mayroong lubrication sa loob. Yan, iwas kayod ba. So binubuhusan ko yan ng kaunting langis sa ibabaw para may lubrication siya.